Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, China muling nagbabala sa Pilipinas. Ang China ay nagpahayag ng matinding hindi pagsang-ayon sa desisyon ng Pilipinas na magtalaga ng mga local name sa higit sa 100 maritime feature sa Kalayaan Island Group, na sinasabing ang hakbang ay ilegal at nagbabala na gagawa ito ng mga hakbang upang ipagtanggol ang mga claim nito. Sinabi ng buwang na tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning, na mahigpit na tinututulan ng China ang anumang aksyon na pinaniniwalaan nitong sumisira sa soberanya, karapatan at interes ng China sa South China Sea. Inakusahan din niya ang Pilipinas ng iligal na pagtukoy sa Kalayaan Island Group at pagtatalaga ng mga pangalan sa mga feature na itinuturing ng China na bahagi ng inaangkin nitong Nansha Qingdao. 中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。菲律宾超越自身领土范围，非法划设所谓卡拉岩岛群，对中国南沙群岛相关岛礁进行所谓命名，侵犯中国领土主权，违反联合国宪章及相关国际法。中方坚决反对菲律宾损害中国的主权和权益，将采取必要措施，坚定捍卫自身在南海的领土主权和海洋权益。敦促菲方不要挑战中方维护自身主权和权益的坚定决心，立即停止侵权挑衅，停止一切危险挑衅行径，否则只会自食苦果。 Ang mga pahayag ay kasunod ng isang executive order na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nag-uutos sa pagpapatibay ng mga pangalan ng Pilipinas para sa higit sa 100 reef, isla, cays at shoals sa Kalayaan Island Group. Sinabi ng mga opisyal ng Pilipinas na ang panukala ay naglalayong i-standardize ang mga heograpikong pangalan para sa opisyal na paggamit, palakasin ang pamamahala at pangangasiwa, at palakasin ang mga karapatan sa soberanya ng bansa. Ang direktiba, batay sa rekomendasyon mula sa National Maritime Council, ay nag-aatas sa mga ahensya ng gobyerno na gamitin ang mga pangalan sa mga opisyal na mapa, dokumento at komunikasyon. Mahigpit na binabantayan ng Armed Forces of the Philippines ang patuloy na pag-ikot ng hindi bababa sa 70 na hindi autorisadong barko ng China sa loob ng West Philippine Sea, ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na monitor nila ang walang patid na presensya ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard sa mga pangunahing teritoryo ng bansa, na itala ang pinakamataas na presensya sa Baho de Masinloc na umabot sa 49 na barko. Sinundan ito ng Pag-asa Island na namataan ang 15 vessels, sa Ayungin Shoal na May 14th, at Escoda Shoal na May 12th na barko. Iginiit ni Trinidad na ang mga paglabag na ito ay bahagi ng masamang motibo ng Beijing laban sa soberanya ng Pilipinas, sa kabila ng tensyon. Nanindigan ang opisyal na hindi aatras ang sandatahang lakas sa pagbabantay ng karagatan. Itinanggi ng Philippine Navy ang mga ulat na nagsagawa ng military exercises ang China sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Sa isang panayam noong Martes ng hapon, sinabi ng tagapagsalita ng Navy para sa West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na ang naobserbahan ay isang dispersed presence ng China Coast Guard, Navy, at Air Force. Sinabi ni Trinidad na ang mga ulat ng Chinese military exercises ay bahagi ng false narrative and malign influence ng China upang ipakita na sila ay may kontrol sa Baho de Masinloc.